Ay, good morning po, Miss DJ Chacha and Sir Ted Pailon Yes at po. sa mga tagapakinig po. Thank you po for being on the show. Sir, last January 2, nagsimula na po yung implementation ng pagbabawal nitong mga e-bike doon po sa mga major roads natin. Kasama po dyan EDSA, C5, Rojas Boulevard, even yung Commonwealth Avenue, bawal na rin po itong mga e-bike. Naglabas po kayo ng stand on this issue. Ang sinasabi ninyo, pabor po kayo dito pero gusto nyo ng malinaw na guidelines on the implementation. Sir, una muna, gusto ko malaman, what's the reason kung bakit po kayo pabor dito sa ipatutupad na ito ng LTO at anong klasing malinaw na guidelines po ang hinihingi nyo sa kanila? Miss DJ Chacha, pabor ho kami doon sa ginawa po ng LTO in provision of the e-trikes, no? Especially for the public transportation use na pagbawal na sa mga major thoroughfares. Ito po ay isang magandang ehemplo na ang mga vehicles po natin ay ginagamit sa tamang daan at sa tamang pamaraan para ho ipaigtingin ang safety road rules and traffic rules. Ito po ay makakatulong po sa mga commuters natin at sa mga road users. At kaya po kami natutuwa at kahit papaano ay ang implementation ay nangyayari na. Kami po kasi tumututok under the EVIDA law as the part of the technical working group and representing the private sector. Minomonitor po namin at tinitingnan po namin kung nai-implement po ba ang EVIDA law in sustaining the law through the ground. So lahat po yan dapat nagiging active ang mga different government agencies para ma-fulfill namin yung target namin by 2040. So, sa madaling salita, you are in favor of this para din po iwas aksidente dun sa mga gumagamit po ng e-bike at e-trike because sabi niyo po sir, minomonitor niyo rin yung paggamit nito sa mga nagda-drive nga po ng e-bike. Pero sir, dun po sa sinasabi niyo na kailangan lang yung malinaw na implementasyon, anong guidelines po itong hinihingi niyo sa LTO mismo? Ma'am, kasi po during the time of the Duterte administration, there is an administrative order 039/2021 that we were able to establish, and that is on the categories on the models that are units that can be used on specific roads para ho malaman ho natin na kailangan may registration o hindi registered yung mga dapat ng mga sasakyan. LEVs excluded for not for registration. L1 to L2, L3, L4 are entitled for registration and has to have a driver's license when using it. Ito po ay isang malinaw na indicator na nag-a-align po sa pagpapatupad ng isang safe na sasakyan at para po sa mga commuters. Yung guidelines po na sinasabi po namin, ito po ay naban nung during the time of USEC Attorney Vigor Mendoza. At ito po ay hindi na ipatupad at itong administrative order na to ay sana ay isang dahilan o isang magandang guideline po na sana na mangyayari. Kaya lang medyo na-derail during the time ng hinahawakan pa po ni Attorney Vigor Mendoza. And then, Operations Division, Cathy Salayog. Ito po kasi nung time na pina-implement namin to, it was during the time of Yusek Galvante and Danny Encela of Operations Division. Oo. So, nung piniprepare po namin yung bill, naka-align na ho yan sa EVIDA. Oo. Yun ho talaga yung aming directives. Oo. So Sir Edmund, para lang klaro, sinasabi niyo po ngayon na meron ng administrative order nung panahon ng Pangulong Duterte na hindi natupad sa panahon po ni Vigor Mendoza. Itong AO na to, very specific na even yung pagmamaneho ng e-bike, dapat may lisensya and all other issues na may kinalaman sa e-bike. Ano daw po nangyari? Bakit daw hindi na ipatupad yun? Sinuspend po nila yung EO na yan eh. Nung chinek po namin yung time na we had the courtesy meeting with Administrative Vigor Mendoza,
they have to make a review daw kasi meron daw mga implicators or merong mga ah, kailangan i-review at evaluate daw yung administrative order na yon. So, wala kaming magawa kundi maghintay kami kung ano yung susunod na hakbang. Oo. Until nung ito na nga, biglang nabuhay ulit kasi kailangan talaga, Kailangan may yun yun, guidelines na eh. yun na Oo eh. eh. Nandun na yun, ma'am eh. Sir Edmond, So, anong year yes. po yan yung may administrative order na and then gaano katagal na Okay. dapat hindi na natin problema to kung meron na pala? Ilang years na yung paghihintay nyo na i-review nila at di na kayo nabalikan? So, Administrative Order 039/2021. So Tagal, 2021 oo. po 'yan nung inimplement na put into public na po 'yan, naayos na po 'yan, na Mhm. na set na po 'yan Mm. bago magkaroon ng Evida Law. Kasi 'yan nga, titignan din ng mga lawmakers natin, ano ba yung background nitong bill na pinapasa niyo? Meron na ba 'tong supporting documents or Mhm. na para ma-sustain itong mga guidelines natin? Oo. Sir, ano pa daw ang kailangan reviewin doon? Naayos na po ba nila yan sa ngayon? Kasi 2026 na ngayon. Yun nga po, Ma'am DJ Chacha, na kami po ay sabi ko nga, last December, I was in the LTO when I came from Singapore, na sinabi ko kagad na kung kailangan niyo pong tulong, pwede mo kaming mag-extend ng help sa inyo para pag-aralan natin kung ano ho yung gusto niyo mangyari para ho Mhm. magkaroon ulit tayo ng set of guidelines na tatama na ho sa directives ng Evida Law at CREVI. So, ibig Yun. sabihin, sir, kung tama yung pagkakaintindi ko, walang specific na sinabi sa inyo kung ano ang babaguhin at kung ano ang ire-review. Basta sinabi na lang, may ire-review, 2021 pa po yun, at hanggang ngayon, wala pang balik. Yun ang gano'n ang dating sa amin kasi hindi kami binalikan na kung ano yung mga items na kailangan i-highlight. Kasi as I recall it right, Miss DJ Chacha, nung time na nagkaroon ng maraming aksidente, yan po yung biglang nagkaroon ng mainit na issue last year pa ho. So, Mm-mm. talagang biglang nag-turn around ang events namin, lalo na sa mga members namin, saka yung mga nagbebenta, nagkaroon ng confusion. Merong irerehistro, merong hindi na kailangan irehistro, merong kailangan may lisensya and all. Yan po, ma'am, na i-establish na ho namin yan since. Dun sa Kaya AO. lang, sayang ho talaga yung mga efforts namin na hindi ho napapatupad. Mm-mm. Mm-mm. Sir, with Sir Lacanilaw now, bago na po kasi namumuno dyan sa LTO, nabanggit niyo po ba ito at ano po ang tugon niya? Kasi kung may administrative order na sinasabi niyo malinaw yung guidelines and implementation na lang ang kailangan, bakit hindi pa ito? Bakit gumawa pa sila ng panibagong memorandum? I think they're still now reviewing on that aspect, but at least Yusek Takagilao is very vocal na meron na sila tinitingnan ng mga items which is acceptable naman. Yun nga po, sabi ko po nga sa kanila nung pagkarating ko po galing nung last December po, sabi ko kung ano po ang pwede pa namin maitulong sa inyo, willing po kami mag-review o tumulong sa technical aspect po nito para maayos po natin. Sa ngayon po, wala pa rin ho kaming naririnig sa kanila. The last time that I coordinated with them was the second week of December. Oo, so hindi pa rin po kayo nababalikan sa ngayon. And another thing na hinihingi nyo rin po, sir, aside dito sa proper guidelines and implementation, kung ngayon kasi nasa major roads tayo sinabi rin po ng LTO na madadagdagan pa po ito, even the secondary roads kasama dito. So even the secondary roads or routes na hindi pwedeng daanan ng e-trike or e-bike, hindi pa po nakukonsulta sa inyo kung ano-ano yon. Actually, Miss DJ, hindi nga natin alam ano ba secondary road. Exactly, good point. Oo nga. Ano Oo. po ba yung interbarangay roads? Ano po ba yung dapat po yan pag nag-publish ka, i-itemize mo lahat para hindi maging magulo sa mga taong bayan o sa mga mananakay o sa mga gumagamit ng sasakyan. Pangalawa po, tama naman na by set
lateralize, umpisahan sa Metro Manila. Ito po ay sinangguni sa MMDA kaya na-establish nila within Metro Manila pa lang. How about the national highway that we consider? Ang national highway natin, mula Bulacan hanggang norte ng Ilocos, may national highway yan. Kanino po bang provision po yan? Yan po ay dapat sa National Department o ng LTO at DOTR. Ang isa pa hong dapat na may establish natin, coordination with local government units wherein they are the ones who control the three-wheel vehicle and issuance of franchising of the three wheels are coming from the local government unit wherein they have to identify which are the areas of concern that they can use of. And in fact, under IVIDA law, they can develop green routes para masabi nila na gumagamit sila ng electric vehicle using the green route land. So bottom line po talaga dito, sir, actually kailangan po ng legislation kasi dapat ma-update na itong EVIDA law na ito, di ba? Kasi po dito ngayon sa development na ito, para po specific na po ito, hindi lang po AO o EO, kung hindi mismong Republic Act na po, at magkaroon na ang Kongreso ng pagdinig dito para po mailatag na ang lahat ng gusto niyo hong sabihin at yung pong definition ng inyong hinihingi. Sir Ted, yun po, yung sa Republic Act, actually, it is the task of the Department of Transportation. Doon po kasi sa EVIDA, kung i-review natin ng EVIDA, ito po ay under Comprehensive Roadmap of Electric Vehicle Industry Development. No? Ito po ay sangay ng 6 na department government sectors, which is under the leadership of Department of Energy, and then DOTR, DOE, DOI, DTI, DNR, DOST, DILG. Yan po ay dapat nag-uusap-usap na sila doon sa plans and programs under the CREVI. And that hindi na po kailangan ng Republic Act ulit kasi nandiyan na po talaga yung law. Kailangan lang po nila i-develop. At meron na po kami mga projections that establish and kung ano po yung mga dapat na mga plans and programs na manggagaling sa mga interagency departments. Ang Yan po problema ay po dapat... yata dyan, sir, ang problema po kasi dyan, sir, sa binabanggit po ninyo na pinauubaya yung implementing rules nito sa mga sangay po, under nga itong mga departamento. Yun po sinasabi nyo, di ba? Yung implementing rules nito, meron pong toka-toka bawat isa. Opo. Yes. Ang problema lang dyan kasi, dahil yung implementing rules na yan, hindi po pwede pong maging kontra sa specific provision ng RA na binabanggit natin. May mga conflicting ho kasi dito Kagaya po halimbawa, yung identification po ng mga roads na ito, kaninyo, di ba? So siguro po, well, kung mamarapatin lang po nila, baka po yung, kasi may oversight naman ito Itong, tama? Yes. Yung oversight committee na in charge dito, magpatawag. Di ba? Nang pagpupulong kasama kayo, si LTO, si DOTR, si PMP, si DILG, para pag-usapan na nasa na ba tayo ngayon, di ba? Tama po, sir. Di ba, sir? Dapat po Yes, talaga opo. mag-congressman ulit kayo, sir. pero di ho ba ganun? Di ba dapat moving forward po sa isyong ito, dapat yung oversight ng Opo. batas na ito, sila po ang maging abala dito. Kasi nga, baka ho kasi nga may binabanggit din itong si LTO na hanggang dito lang kami. Kapag sumobra Limited. kami, baka tumatapak kami sa kapangyarihan ng LGU. Di po ba? Opo. So, Opo. kasi Tama may, po yun. yes, may conflicting kasi ho dito Kasi hindi Yung- ho naman yung kasi po, hindi ho naman kasi perfect Ang lahat mo Yung naman po- ng mga hindi ho perfect, di po ba? Tama po, Congressman Ted. Yung pong yung issue po kasi ng limitations on the kung saan lang po yung sangay nila at kung ano yung pwede nilang hawakan. Mm. Ang pinaka proper na sasabihin ko po ay sana ay coordination. Yes, oo. Yun po ang pinaka-importante at pag-uusap na hindi po pwede tayong hindi
ano to amin to hindi niyo pwedeng pakialaman to. Opo. Kasi walang mangyayari kung magpapataas tayo ng ihi, kailangan natin talaga sit on it yung plans and program. Opo. Kasi sir, kami nung gumawa kami yan together with our academe chapter, nilay down na namin yan until 2040. In that yung implementation po natin yan, kailangan i-monitor all the time para ma-sustain. Kasi Opo. pag wala monitoring, madiderail yung law. Sayang. Opo, yes sir. Okay, sige. So moving forward po, paano yan? Kayo ba ang susulat sa Kongreso? Susulat sa DOTR? Kasi kung kayo po na ang nagsasabi, sandali lang, okay kami dyan, pero pwede bang konsultahin nyo kami para sa paglalatag ng mga panuntunan? Paano po? How do you move forward? What we do now is we do some we add our own statements and we personally talk to them on how to touch base on each and every department heads para po makipag-ugnayan sa kanila. Opo. Pagdating naman po kasi sa lawmakers natin, hindi ho kagad tayo dumidirekta sa kanila kasi sasabihin naman nila, kausapin niyo muna itong mga department heads na to Opo. para magkaroon tayo ng yung mas directive approach, Okay. no? Opo. Yun po yung ginagawa namin ngayon. So, Opo. bilang representing the private sector, we do the due diligence po kung paano natin Okay. ipa-plan out na mas maganda. Opo. Sige po. Kasi naman, ako naman sa akin lang po naman to, this is my humble opinion na kung ako naman yung doong nasa oversight, kasi sa batas na ito, merong oversight dyan yung Congress, no? Ang Committee on Energy, etc. Kasi po, maganda rin, kumustahin na after how many years, halimbawa, yung pagkakaroon ng charging stations. Magandang tanong yan ngayon dito po, we encourage people to go electric vehicle na, di ba? Para sa ating environment, etc. Opo, pero yun nga, ang tanong dito, paano ako bibili ng electric vehicle kung wala man akong pagkakargahan nito kapag nasa labas ako? Maganda rin kumustahin yan Nasa ganun po, malaman natin, baka naman may pagkukulang. Bakit di nauobliga itong magtayo ng mga charging station? Mga ganun pong bagay to improve this particular sector. Di po ba? Ano po, sir? Tama po, sir. Actually, hindi ho tumitigil ang government and private sectors on promoting this. In fact, monthly, meron ho kami information na roll out from our social media sites, make it government or private sector. Opo. I-inform namin from time to time yung 1,200 charging points na po ang meron tayo within national na po At tapos meron na po tayong ganitong mga dami ng sasakyan o nire-report po namin yan. Opo, Ang problema sige. lang po, yung iba ho kasi very secretive. Ayaw nilang ipaalam kung ilan yung mga nabebenta. At pangalawa po, sir, lagi nila tinitinan lang pagka electric vehicle, puro kotse. Ang hindi nila naiintindihan, sa Pilipinas po, ang pinaka-affordable is on the 2-wheel and 3-wheel sector. Opo. Which is more easier for us para ma-promote to. Kasi ang na-afford lang po ng isang mamamayan natin ay nando sa level na to na para natin palakihin. Okay. Ngayon, ang tinitingnan naman ho natin sa ang angulo tayo makaka-charge. Opo. Meron na po tayong iba, hindi na po sa kuryenteng direkta, kundi sa mga solar panels pa po nakaka-charge tayo, other renewable energy. Maraming sakay, sir. Opo. So Sige talagang industriya na to, po. Opo. malaki pa ho ang kailangang i-develop. Sige po. So kami po nagagalak na mapag-usapan para po yung interest ng taong bayan po ay mabuhay dito po sa napaka-importanteng pagbabago po sa ating pong transportasyon. Sige po, Sir Edmund, salamat na marami. Makikibalita kami kung sakasakali po na meron na ho kayong update dito po sa inyo pong gusto mangyari na konsultasyon. Salamat po, Sir. Thank you po, Kongted and DJ Chacha. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!